Ito na ang rason. Ito na mga kababayan, ha? Hindi na muna ako mag-shoutout ha, mga kababayan, kasi excited na ako. Oo, naku, grabing excited ko dito. In-expose ni Peebles yan. Kung bakit si Sara pabalik-balik sa loob ng BGMP kahit hating gabi. Pero hindi in-expose ni Peebles kung anong rason kung bakit nandun siya. Kasi ang sabi nga ni Peebles, kaibigan ko yan eh. Ganyan ko yan eh. Kuya-kuya mo yan eh. Friend ko yan eh. Yeah? Oh. Tapos nga kababayan, wala sanang maniwala nun. Kaso pinost din ni Montulfo. Anong sabi ni Montulfo? Bakit si Sara, binalik-balikan niya itong si Ramil Madriaga or RM na ito'y sangkot naman sa kidnapping at kidnap for ransom. Kidnap for ransom. Halimbawa, kikidnapin nila yung anak ni Governor, papalitan nila ng 10 million or 100 million. Pag hindi nabayaran ni Governor, patay ang anak ni Governor. Parang ganun kidnap for ransom. Ngayon, itong si Ramil Madriaga, ito ay dating hitman ni Digong. Sa mga hindi nakakaalam. Hitman po ito ni Digong na ngayon ay sinalo ni Sara. At inutusan ni Sarang gumawa ng security group para sa kanya. Ngunit mga kababayan, itong hitman ni Digong nakasali sa security ni Sara ay kriminal pala. Nako, eto mga kababayan. Huwag po kayong magulat. Huwag po kayong magtaka at huwag po kayong matakot sa inyong maririnig ngayon. Ang inyong maririnig mga kababayan ay kakaiba. Share po tayo. Like. Kagimbal-gimbal mga kababayan. Pakinggan po natin ng mabuti. Ito mga kababayan, lakasan ko lang. May ads lang Wala pa mga isang taon mula nang ma-impeach si VP Sara, isang bagong affidavit ang lumutang. Kaugnay ng umano'y katiwaliang kinasasamputan ng pangalawang Pangulo, kabilang ang umano'y maanumalyang paggamit sa kanyang confidential funds. Ayon sa sinumpaang salaysay ng isang Ramil Madriaga na nakuha ng Billionaire News Channel, siya umano ang Ayan mga kababayan. Yung sinabi ditong si Ramil Madriaga, siya po yung pinuntahan ni Sara sa BGMP na may kasong kidnapping. Nako. Ito mga kababayan, bago natin ipagpatuloy yan, yung balita na yan, ito, wait lang, ituloy na lang natin, mamaya na natin i-explain. Pakinggan nyo lang po. Ito na. Tasa ng VP na bumuo ng Vice Presidential Security Group noong manalo ito sa 2022 elections. Ayon kay Madriaga, kung naalala nyo mga kababayan, di ba, nag-post si Ramon Tulfo. Kaano-ano nga ba ni Sara si Madriaga kung bakit niya pinuntahan ito ng hating gabi sa BGMP? Kaya nga sabi ko sa live ko kahapon, sana naman Billionaire News Channel. Baka naman paki-research. Billionaire News Channel. Baka naman pakikalkal. Diba? Naalala niyo yan mga kababayan kagabi sa aking live. Sabi ko nga, sana Billionaire News Channel, kalkalin ninyo kung anong koneksyon ni Sara Duterte kay Ramil Madriaga na nakakulong sa BGMP na may kasong kidnapping dahil sa kidnap for ransom na kanilang ginagawa. Ngayon mga kababayan, ito palang si Ramil Madriaga ay isa sa mga bumubuo ng Vice Presidential Security Group. December 2022, nang personal siyang abutan umano ng ilang duffel bags ni Colonel Raymond Lachica, ang miyembro ng VPSG, na una nang nadawit sa investigasyon ng korupsyon sa OVP at DepEd. Ang mga duffel bag na ito naglalaman daw ng 33 to 35 million pesos each. Mga kababayan, baka nakalimutan ninyo, nilabas din ni Ramon Tulfo yan. Yung 10 duffel bag, yung 10 duffel bag na nasa Malacanang. Naiwan bago bumaba si Digong. Yung bawat duffel bag may lamang 100 million each per duffel bag. Ngayon mga kababayan, kung isuma total natin, ikunik-kunik natin, itong duffel bag na to, ay pareho ba sa duffel bag na
inutos ni Sara kay Ramil Madriaga na ihatid sa mga politician. Ang pera na laman nitong mga duffel bag ay mula sa kanyang confidential fund. Nako, mga kababayan, kung naalala ninyo, sabi ni Ramon Tulfo, na alam nyo ba mga kababayan, merong 10 duffel bag na iwan sa kwarto sa Malacanang. Ang bawat duffel bag may lamang 100 million at 10 ito, 1 billion. Nako, kaya nga sabi ni PBBM, wala sa kanila ang kasabuat sa pagbulsa ng sako-sakong pera. Nako, connected. Isa raw ang dineliver sa isang mayor sa Laguna. Mayor Isa sa rin Laguna. ang dinala sa isang comedy bar sa Quezon City. Hala, comedy bar! Na may-ari umano ng isang San Sebastian College of Law at Kita ninyo, ang isang duffel bag may laman ng 30 million plus. Hinatid sa mayor sa Laguna. Ang isa namang bag na may laman ng 30 million plus, hinatid sa comedy bar sa Quezon City. Nako, bakit mga duffel bag ito? Bag. Kaya pala sabi ni Sara, hindi kami magnakaw ng milyon. Bilyon ang nakawan sa gobyerno. Hindi kami magnakaw ng milyon. Bilyon ang nakawan sa gobyerno. Talagang bilyon. Bakit? Naka-duffel bag. Take note mga kababayan, duffel bag. 100 million ang bawat bag. Putang inang yan. Hindi kami magnakaw ng milyon lang. Billions ang nakawan sa gobyerno. Anong sabi ni Sara? Bago natin ituloy yan konektado lahat to. Eto Ayan na, mga kababayan. Sara, hindi magnakaw ng milyon. Pakinggan nyo mga kababayan, konektado ito. Diba, meron kayong mga naririnig ng akusasyon ng nakawan dito sa ating gobyerno. Corruption, government. Naririnig nyo ba na millions ang nilalakaw? Hindi, di ba? Ang naririnig nyo, billions ang nilalakaw sa budget natin. Alam nyo bakit 150 million lang yon? Kasi kinompute yun kung buwan-buwan ano ang gagawin at ano ang i-implement. Napakaliit na amount ang 150 million. Napakaliit na amount Buwan-buwan ang sabi niya, compute yun. Kaya nga mga kababayan, naka-duffel bag. Ganyan. Tulos. Dito niya raw nakita si VP spokesperson Reynold Bunsayak na inutusan daw siyang iwan ang pera sa opisina ng naturang comedy bar. Isang duffel bag din daw ang idineliver sa parking lot ng Office of the Ombudsman. Hala! Isang duffel bag din daw ang dineliver sa Office of the Ombudsman. Anong sabi kanina? Isang duffel bag na may lamang milyon-milyon dineliver sa isang mayor sa Laguna. Pangalawang duffel bag na may lamang milyon-milyon dineliver sa comedy bar sa Quezon City. Pangatlong duffel bag na may lamang milyon-milyon dineliver sa opisina ng Ombudsman. Hala ka! Suhol! Hala, mga kababayan! Hala ka po! Bakit may ganito? Hala! Naku, Sara! Ito na yung impeachment po! Meron ng ebidensya! Confidential pa na! Patay ka! Hala ka! 2027, makukulong ka talaga! Makukulong ka talaga! Mamamat! Nako, ambot lang! Ombudsman! Mayor ng Laguna! Comedy bar! 3 duffel bag na yun Sunod. Sa isang pagkakataon din daw, inutusan siyang mag-deliver ng sasakyang naglalaman ng 80 million pesos sa parking lot ng isang mall. Kalaunan, nakita niya umano itong minaneho ng asawa ni Ombudsman Prosecutor Ryan Kilala. Nako! Bukod sa 3 duffel bag, isang sasakyan na may lamang 80 million, dineliver at drive ng asawa ng 80 million, which contained money among the truth 80 million
Colonel Nolasco instructed to me, or Colonel Nolasco instructed to me to drive it the parking lot of SM Mega Mall. Naku, sa SM Mega Mall pa! SM Mega Mall! Ala ka, Sara, kailangan mo itong panindigan. Bakit? Kung ang sasakyan na yan ay makita sa CCTV ng SM, patay ka! Ala ka! Kung ang CCTV ng comedy bar sa Quezon City makita na totoo yan, patay ka! Sara! Makukulong ka talaga! Oh, kinanta ka na ng hitman ng tatay mo, kaya pala binalik-balikan mo sa BGMP. Tatakutin mo to na wag magsalita at iba-blackmail mo, kunin mo yung mga anak at asawa, tapos ikapalit ulo. Makukulong talaga yan! Mayor ng Laguna, comedy bar ng Quezon City, Office of the Ombudsman, sa Mega Mall SM! Patay ka, Sara! Alaga! Sara! Patay ka talaga! Sinisikap pa ng Billionaire News Channel na kunin ang panig ng mga personalidad na nabanggit sa affidavit ni Madriaga. Hala! Sabi ko nga sa inyo, Billionaire News Channel, pakiimbestiga naman. Ayun nga, kakasabi ko lang kahapon o kagabi sa live natin. Nag-imbestiga nga naman. Narinig nga, oy, Billionaire News Channel. Ha? Thank you so much for supporting us in the government, in the Republic of the Philippines. Mabuhay! Ala, Ginoo ko, Sara, unsa naman pod ni, oy. Naunsa naman na. Hala, maghikog na lang man siguro ka, ani. Hala, mamili del balsitan. Nako, yung duffel bag na yan. Nako, kung merong mali-maleta kay saldi ko, walang laman kung magkano ang laman ng maleta, walang nakalagay price. Sa'yo may presyo. 80 million, 30 million, 30 million, 80 million. Na. Grabe. Ngayon. Yung mga magrarally dyan. Ano? Yung mga nagrarally dyan, magsilabas kayo. Transparency, di ba? Transparency. Naku, mga kababayan, transparency. Mag-rally na kay putang ina nyo. Ano, ulitin kong buo, ha? Buo. Yung walang cut-cut. Eto. Mula nang ma-impeach si VP Sara, isang bagong affidavit ang lumutang. Kaugnay ng umano'y katiwaliang kinasasangkutan ng pangalawang Pangulo. Kabilang ang umano'y maanumalyang paggamit sa kanyang confidential funds. Ayon sa sinumpaang salaysay ng isang Ramil Madriaga na nakuha ng Billionaire News Channel, siya umano ang inatasan ng VP na bumuo ng Vice Presidential Security Group noong manalo ito sa 2022 elections. Ayon kay Madriaga, December 2022, nang personal siyang abutan umano ng ilang duffel bags ni Colonel Raymond Lachica, ang miyembro ng VPSG, na una nang nadawit sa investigasyon ng korupsyon sa OVP at DepEd. Ang mga duffel bag na ito naglalaman daw ng 33 to 35 million pesos each. Isa raw ang dineliver sa isang mayor sa Laguna. Isa rin ang dinala sa isang comedy bar sa Quezon City na pagmamayari umano ng Sino kaya yung mayor sa Laguna Ikabuyaw? Sinong mayor ng Kabuyaw, Laguna? Ala. Parang may alam ako. Meron akong nalaman na mayor ng Kabuyaw, Laguna, yung... Ito ba yung may overpriced din na project? Hello! Sino kaya itong mayor ng Laguna? Kabuyaw, Laguna nakalagay, Continue. ang San Sebastian College of Law alumnus. Dito niya raw nakita si VP spokesperson Reynold Monsayak na inutusan daw siyang iwan ang pera sa opisina ng naturang comedy bar. Isang duffel bag din daw ang idineliver sa parking lot ng Office of the Ombudsman.
Sa isang pagkakataon din daw, inutusan siyang mag-deliver ng sasakyang naglalaman ng 80 million pesos sa parking lot ng isang mall. Kalaunan, nakita niya umano itong minaneho ng asawa ni Ombudsman Prosecutor Ryan Kilala. Sinisikap pa ng Billionaire News Channel na kunin ang panig ng mga personalidad na nabanggit sa affidavit ni Madriaga. Naku mga kababayan, parang na-excite ako dito sa mayor ng Laguna. Ala, tignan nga natin dito banda yun eh. Channel, siya umano ang inatasan ng VP ng personal siyang abutan umano ng ilang duffel bags. Ni Colonel duffel bag na ito naglalaman daw ng 33 to 35 million pesos each. Isa raw ang dineliver sa isang mayor sa Laguna. Isa rin. Ito ha, one duffel bag for money was for a mayor in Laguna. I personally delivered it to a man in Cabuyao, Laguna near the industrial park area. Hala, sa Cabuyao, Laguna daw, near the industrial park area. Hala, one duffel bag of money was for mayor in Laguna. I personally delivered it to a man in Cabuyao. Hala. Ano ba, 'di ba sa ano bang tawag sa Ilonggo kung nasaan? Mga kababayan, ang Tagalog nasaan? Ano sa Ilonggo ang nasaan? Ano sa Ilonggo ang ano sa Bisaya ang nasaan? Sa diin, sa diin, sa Bisaya. 'Di ba? Hain, di ba may hain? Hain ba sa hain? Nasaan? Diin o siin or hain? Sa hain. Nako, meron nasa diin sa hain, di ba? Nako. Nasaan asa? Hain. Hain mo gibutang ba? Hain mo giingon. Hain ba? Alo, ito ba? Ito ba yun? Ala, hain mo yan gihatod. Hain mo binigay. Hain manggid na ba? Ala ka. Hain mo na bigay. Sa Bisaya, hain. Sa Ilonggo, diin. Ala, lagot. Ala, Diyos ko. Ang dinala sa isang comedy bar sa Quezon City na pagmamayari umano ng isang San Sebastian College of Law alumnus. Hello? Dito niya raw nakita si VP spokesperson Reynold Monsayak na inutusan daw siyang iwan ang pera sa opisina ng naturang comedy bar. Isang duffel bag din daw ang i-deliver sa parking lot ng Office of the Ombudsman. Sa isang pagkakataon din daw, inutusan siyang mag-deliver ng sasakyang naglalaman ng 80 million pesos sa parking lot ng isang mall. Kalaunan, nakita niya umano itong minaneho ng asawa ni Ombudsman Prosecutor Ryan Kilala. Sinisikap pa ng Billionaire News Channel na kunin ang panig ng mga personalidad na nabanggit sa affidavit ni Madriaga. O di ba sa Bicol, yung nasaan hain, hain mo nilagay, no? Hain ba hain? Diin ni mo gidala, o diin, hain, asa. Ala, Diyos ko mga kababayan. So ito po yon mga kababayan. Sino nga ba yan si Ramil Madriaga? Mga kababayan, yan si Ramil Madriaga, pinaliwanag na yan ni Peebles kagabi. Si Ramil Madriaga, mga kababayan, ito po yan siya. Siya po si Ramil Madriaga na ang sabi ni Ramon Tulfo, ito po mga kababayan. Ito po yung post ni Ramon Tulfo, mga kababayan. Ayan. Ramon Tulfo ayan si Ramil Madriaga. Dating hitman ni Digong yan. Ramon Tulfo. Ang sabi, ayon sa aking little birdie, dumalaw si BP Sara kay Ramil Madriaga, isang detainee sa BGMP NCR jail ng Camp Bagong Diwa. Bikutan, Bagong Diwa, Bikutan, sa 10 oras ng gabi. Bakit 10 oras ng gabi at hindi sa araw? Ani sa tweet-tweet, si Madriaga ay acquitted
sa kasong kidnapping ng Supreme Court noong 1997. Pero sinampahan siya muli ng kidnapping kaya't siya'y nakulong mula pa noong 2023. Ang kasong kidnapping for ransom na ni Madriaga ay nililitis pa ng Regional Trial Court. Kaya siya nakakulong dahil sa kidnapping ay walang piyansa. Ang tanong, ano si Madriaga kay Sara? Yun na yun. Yun na yun mga kababayan na si Madriaga ay pinuntahan ni Sara. Hala, Diyos ko. Kaya mga kababayan, ito po yung nakita ko. Ha? Ito nakita ko mga kababayan. Sara pumunta sa BGMP. Ayan, ng hating gabi. Di ba si Sara, nagpupunta sa BGMP, binukun ko yan. Nagpunta siya ng BGMP isang beses, alas 11 ng gabi. Tapos may isang beses pala siyang nagpunta bago yung alas 11 ng gabi. Ang BJMP po ay yung BJMP Camp Bagong Diwa. Kulungan po siya at ang mga nakakulong doon yung mga high-profile criminals. Nandun din po si Tebes. Nandun din si Ka Angel ng Iglesia ni Cristo. At Sara, alam ko kung bakit na dumadalaw doon. Nandun din yung kakilala mo, yung kuya-kuyahan mo na dati ng tao ng tatay mo, ibinigay sa'yo, inalagaan ka, naging BPSG mo. Alam lahat ang tungkol sa buhay mo since mayor ka pa. Tapos, yung taong yun, kaibigan ko. Kaya nung linabas ko na dumadalaw din ako sa BGMP, pinakita ko diba yung ID ko, tapos yung data ko, isang tao lang ang dinadalaw natin. So anong dahilan na sa loob ng 3 taon, hindi mo dinalaw si RM, tapos ngayon dumadalaw ka? Alam ko naman kung bakit. At alam mo rin kung bakit ayoko sa'yo. Kasi alam ko yung katotohanan. Alam ko yung confidential fund. Alam ko yung pagiging attitude mo. Ayan, sabi ni Fables. Sa loob ng 3 taon, bakit ngayon ka lang dumalaw kay Ramil Madriaga or sa kuya-kuyahan mo? Kasi alam ni Fables yung patungkol sa confidential fund. Kaya pala, kinanta ngayon ni Ramil Madriaga, siya pala ang tagahatid ng confidential fund ni Sara na nilagay sa duffel bag at hinahatid kay ganito, kay ganyan, kay ganon. Kaya pala binalik-balikan ni Sara doon si Ramil Madriaga kasi ayaw niyang pasalitain. Ang problema, mga kababayan, ay nakagawa na ng affidavit. Wala pa mang isang taon mula nang ma-impeach si VP Sara, isang bagong affidavit ang lumutang. Kaugnay ng umano'y katiwaliang kinasasamputan ng pangalawang Pangulo. Kaya pala mga kababayan, sabi ni Amy Marcos, merong mga testigong babaliktad. Merong mga testigong babayaran. Nako, alam na alam ni Amy Nako, ang lalim talaga ng ni Amy, no? Ng radar. Sa bagay, alam ni Amy yan, kaibigan sila ni Sara Meron daw mga testigong babaliktad. No? Acceptable na daw nila yan at alam na daw nila yan. Kaya si Boying ay ginawang ombudsman dahil plano na daw talaga nilang ipakulong si Sara. Hindi naman makulong si Sara kung walang ginawang kabulastugan. Hindi makulong si Sara kung walang ginawang katiwalian. Ang problema ngayon mga kababayan, kung nakulong si Laila de Lima, makulong din pala si Sara. Nako, continue. Kabilang ang umano'y maanumalyang paggamit sa kanyang confidential funds. Ayon sa sinumpaang salaysay ng isang Ramil Madriaga na nakuha ng Billionaire News Channel, siya umano ang inatasan ng VP na bumuo ng Vice Presidential Security Group noong manalo ito sa 2022 elections. Ayon kay Madriaga, siya daw ang tagahatid. Kaya konektado talagang kwento ni Fables at ni Ramon Tulfo. Pagiging maldita mo at pagiging sinungaling mo. Alam ko lahat. Kaya ayoko sa'yo. Hindi lang kasi alam ng mga tao yung totoong eksena mo. Pero yung kuya-kuyahan mo, na kaibigan ko, kinuwento niya sa akin lahat.
alam ko ang mga katarantaduhang ginagawa nyo. Kaya consistent ako na ayoko sa inyo. Pinagsisisihan ko na sinuportahan ko ang si Duterte. Pero ikaw hindi kita sinuportahan. Kilala na kita. Diyos ko. Excuse me po. Dumadalaw ka sa BJMP dahil chinecheck mo na baka may gumamit dun sa kuya-kuyahan mo. Na baka mamaya wala na dun, di ba? Dahil yun yung nakakaalam ng lahat ng totoo. Kung ano, ang confidential fund, intelligence fund, ang Mary Grace Piaros, ang pagnanakaw nyo, ang pagpapapatay nyo, lahat-lahat. At doon siya nakakulong pero hindi siya pwedeng patayin doon. Pag sa BJMP ka, hindi ka pwedeng patayin. At pag pinatay si RM, ikaw ang mananagot. Pumunta ka doon, ito po ang eksena niya ha, pumunta siya doon, kinausap niya yung warden. Ang sabi niya is, magpapaproject siya. Dahil daw mga PDL nga, nakakulong nga naman, inaantok na ako. Nakakulong na nga naman, ibigay daw yung mga pangalan ng mga anak at siya raw ang tutulong sa pagpapaaral. Sinabi niya yun, hindi sa harap ng lahat sinabi niya yun sa warden. So etong warden, pinatawag isa-isa yung mga nakakulong dun sa Annex 2, kung saan nakakulong yung kuya-kuyahan niyang yun na tumulong sa kanya ng eleksyon na kaibigan ko. Kinuha niya yung mga pangalan ng mga anak, tapos pangalan ng asawa saan nakatira. Malakas ang pang-amoy nung kaibigan ko na kay Sarah yun. Hindi siya nagbigay ng pangalan. Hindi niya binigay yung pangalan ng mga anak niya at ng asawa niya at kung saan nakatira. Kasi alam ng asawa ko ng kaibigan ko, yung gagawin ni Sarah. Pakikidnap niya yung mga bata, papapatay niya para hindi magsalita si Caramil. Ayan, sinabi ko na Caramil, si RM, na tungkol sa kanya. Chinecheck niya lang kung nandun pa yung kaibigan ko. Sa madaling salita mga kababayan, kaya pala binalik-balikan ni Sarah doon itong si Ramil Madriaga para hindi magsalita na alam ni Ramil kung saan napunta ang confidential fund, inalam daw ang address ng asawa pati anak dahil ipakidnap daw ito at para pang blackmail. Alam yung palit ulo. Sige, wag ka magsalita. Hindi ko papatayin yung anak mo. Kapag nagsalita ka, anak at asawa mo. Nako! Ang sama pala talaga niya, no? Kaya nga sabi ni Digong, kung ako, demonyo, mas worst si Inday. Kasi si Inday, sabi sa akin, ako, pag nag-utos, patayin mo yan. Pero si Inday, bakit buhay pa yan? Animal yung patayin na yan. Sabi ni Digong yan, di ba? Ako, pag nag-utos, hanggang salita lang ako, patayin mo yan. Pero si Inday, bakit buhay pa yan? Kita ninyo, mga kababayan? Continue. Yun ang eksena mo. So, nung nakita mo at pinapunta mo pa si Joyce dapat Eto, dapat kine-question ka dito. Nung hindi ka na pumupunta, may pinapapunta kang babae. Si Joyce dapat naging USEC ng TMS. May position ba siya sa opisina mo? Hoy Joyce, dapat makinig ka. Wala akong pakialam kahit lawyer ka. Anong position mo dun sa OVP? At bakit napupunta ka dun sa Camp BJMP, dun sa kaibigan ko? Hindi ka niya lawyer para pumunta ka dun at wala kang pinaglolawyeran dun. Joyce, dapat. Kilala kita. Alam ko yung pinlanan niyo kay BBM. Alam ko. At kaibigan mo yun. Si Caramil. BFF kayo. Kay nila Sara. Si Kirara. Si Monsayak. Diba? Mga taga-Baste. Kasi yung kaibigan ko na yan, graduate din sa Baste. Kabarkada nyo. Nagginago nyo. 3 taon na dun, hindi nyo tinulungan. Tapos ngayon chinecheck nyo, baka may tumutulong. Dinadalaw ko yun. Marami na kami napagkwentuhan. Nasa akin lahat. Wala kayong pwedeng gawin sa kanya. Wala rin kayong pwedeng gawin sa akin dahil ibigay ko na rin sa iba. Alam ko lahat ng katarantaduhan ng OBP. Pero wala akong magagawa kung hindi ko naman kayo pinipilit maniwala sa akin yung makakanood nito. Pero lagi niyong tatandaan, hindi po ako sinungaling at hindi ako mapaggawa ng kwento. Hindi kailangan. Wala akong... Nako, Fables, baka sabihan ka na naman dyan na
feeling ano ka, untouchable. Naku, Fables, baka sabihin na naman feeling untouchable ka. Oh, ako sinabihan ako ng ganyan. Pero nagkatotoo naman lahat ng sinasabi natin, di ba? Tingnan nyo, sabi ni Fables, nagkatotoo nga. Tingnan nyo, yung sinabi ko, nagkatotoo rin. Naku, baka sabihin na naman tayo ng mga feeling untouchable niyan. Di ba? Yan yun na. Oo. Yung mga DDS lang naman kasi yung mga feeling untouchable. Yeah. Agoy, magkurog-kurog. Naku, si Inday. Posibleng hindi to napapanood ni Sara Duterte itong Bilyonaryo News Channel. Naku, alam niyo sa totoo lang in fairness, sa Bilyonaryo News Channel, napakagaling. Napakagaling ng Bilyonaryo News Channel. Saludo po ako sa channel na yan, mga kababayan. Grabe. Grabe talaga, sa totoo lang. Ang galing nila mag-research. Alam nyo, nanghihinayang ako na nawala ang ABS-CBN channel 2. Nanghihinayang ako. Lahat ng mga researcher dyan, I'm sure na galing sa ABS-CBN. Kasi halos din ng mga anchor dyan ay puro ABS-CBN anchor. Di ba? Ang galing talaga ng Bilyonaryo News Channel. Saludo po ako sa inyo. Napakagaling po ninyo. Maraming salamat. Grabe. Ang galing. Mga kababayan. Nako. Grabe no. Kahit nasa kaidbuturan, kahit nasa ilalim ng spinal cord, nare-research nila at nalalaman nila. Madriaga, kidnap for ransom group. Yes. At nakakatakot nga daw yan, Top Gun 23. Nako, mga kababayan, ako bukas, baka malaman natin may mga mag-rally na nito. Hoy, Office of the Vice President! Hala, dudumugin kayo dyan bukas! Nako, pag may nag-rally dyan, alam nyo na. Office of the Vice President, ipadlock nyo na yan. Sabi ko sa inyo, dudumugin kayo dyan. Maniwala kayo sa akin, Mga kababayan, malayo lang isang linggo, yung Office of the Vice President, dudumugin ng mga rallyista yan. Nako! Ang mga tao pa naman gigil na gigil sa kurakot, Sara. Maniwala ka sa akin, Vice President Sara. Good luck na lang yung opisina mo dyan sa Office of the Vice President. Tignan natin kung pati mga pulis kayang harangan yan. Nako, Vice President Sara, huwag kang magpakita dyan sa opisina mo. Susugurin ka ng mga rallyista dyan. Mark my word. Nako po, mga kababayan. Alam nyo pa naman na anong sabi nila, Vice Ganda? Nanonood lang kami sa inyo. Anong sabi ni Vice Ganda? Nanonood lang kami sa inyo. Allah, Diyos ko, mga kababayan. Ito anong sabi ni ito Vice Ganda Tupi BBM. Sabi ni Vice to Hamon ka namin, Pangulong Bongbong Marcos. Kung gusto mong magkaroon ng magandang legasiya, ang pangalan mo, ipakulong mo lahat ng magnanakaw. Nakatingin kami sa iyo, Pangulong Bongbong Marcos. At inaasahan ka namin, hindi dahil sa idol ka namin, kundi dahil sinasweldohan ka namin at inaasahan namin na tutuparito ang inuutos naming mga employer mo. Kami ang nagpapasahod sa inyo. Tapos na ang panahon na natatakot tayo sa gobyerno. Takutin natin ang gobyerno dahil ang kapangyarihan nasa sa atin, wala sa kanila. Tama. Nakatingin kami sa inyo. Ipakulong. Lahat ipakulong. Hinahamon ka namin, Pangulong Bongbong Marcos. Kung gusto mong magkaroon ng magandang legasiya, ang pangalan mo, ipakulong mo lahat ng magnanakaw. Kita nyo? Andyan ang kakamping. Buhay na buhay yan. Ang kakamping ay sumuporta kay PBBM. Tandaan nyo yan, mga kababayan. Ang kakamping ay na kay PBBM. Kaya Sara, wag ka nang magbalak. Kaya pala,
mga kababayan. Kaya pala 17 countries. Ano, takasan na ba ito? Magtatakasan na ba kayo? Nako, si Pulong dawit sa flood control 51 billion. Si Sara dawit sa confidential fund na duffel bag. Nako. Makakatulog pa kaya si Sara ngayon? Sabi ko sa inyo mga kababayan, kapag ito napanood ng sambayanang Pilipinong galit kay Sara, susugurin talaga yung Office of the Vice President dyan. Maniwala kayo, mga kababayan. Maniwala kayo. Susugurin ng OBP, ng mga ralihista. Kung naalala ninyo si Diskaya, pinagbabato nila ng putik yung gate. Yung ICI na nag-imbestiga, nilusob nila. Yung Office of the Vice President pa kaya. Patay ka talaga dyan, Sara. Hindi, nako, ewan ko lang. Ewan ko lang talaga. Grabe. Sa totoo lang mga kababayan, nakakaputang ina talaga, Sara, putang ina mo talaga. Grabe ka. Grabe ka kakupal. Ha? Mas kupal ka pa sa supot. Ha? Naku po. Grabe. Nakakagigil. Alam nyo, sa totoo lang, hindi ito hindi na ito normal, mga kababayan. Hindi na ito nakakatuwa. Pasensya na po kayo mga kababayan kung bakit kada live ko may mura kayong naririnig. Hindi po talaga nakakatuwa. Nakakamura talaga. Sabi nga ni Juan Carlos, diba? Nakakaputang ina. Ang dami ng mapaglinlang, depende na lang yan sa pakinabang. Kita nyo, mga kababayan, grabe. Grabe talaga, sa totoo lang. Mga kababayan, yung ginagawa nila. Ay, nako, mga yawa talaga. Kita ninyo, mga kababayan. Tanong ko kayo, mga kababayan, natutuwa ba kayo? Ngayon, tignan nyo, mismong kuya-kuyahan niya, nagsalita na siya ang tagahatid ng pera na nasa laman ng duffel bag na milyon-milyon hinatid sa isang mayor sa Laguna, hinatid sa isang comedy bar sa Quezon City, hinatid sa parking lot ng opisina ng ombudsman, at hinatid sa isang SM Mega Mall. Kita nyo yan? Ang dami ng mapaglinlang, depende na lang yan sa pakinabang. Mga putang ina nyo, mga DDS kayo, mga bobo. Ay nako, grabe talaga. Ay, alam nyo, sa totoo lang, ang sarap silaban ninyong buhay. Sana, sabi ko nga sa inyo, ibalik nyo yung penalty na yan Ibalik nyo yan, mga kababayan, yung death penalty na yan. Kayo lang talaga. Kayo lang talaga ang nagpapahirap sa Pilipinas. Putang ina to talaga si Duterte, yung administrasyon ni Duterte talaga. Dito nag-umpisa lahat ng korupsyon Dito nag-umpisa lahat sa administrasyon ni Digong. Ang katiwalian, kabulastugan, kademonyuhan, kaputang-putang inahan. Mga kababayan, dito nag-umpisa. Tapos ipapasa nila kay PBBM. Diba, Mama Rebek? Ipapasa nila kay PBBM yan. Grabe, mga salot. Mga salot talaga kay sa lipunan, mga Duterte. Grabe, ginagawa ninyo. Kita ninyo? Putang ina. December 2022, nang personal siyang abutan umano ng ilang duffel bags ni Colonel Raymond Lachica, ang miyembro ng VPSG, na una nang nadawit sa investigasyon ng korupsyon sa OVP at DepEd. Ang mga duffel bag, diba? Mga duffel bag. 4 na duffel bag, may lamang pera. Naglalaman ng 33 to 35 million per duffel bag. Per duffel bag. Delivered to a various people.
Putang ina talaga, oh. Kaya pala pinagtatakpan ito ng mga putang inang senador itong impeachment niya sa Senate. Hindi tinuloy-tuloy. Kaya pala gustong-gusto niyong pababain si Marcos. Putang ina niyo, nagkudita-kudita kayo. Laki pala ng mga bayad ninyo, mga hayop kayo. Putang ina niyo, ang sarap ninyo pag silabang buhay. Putang ina niyo, ang sarap ninyo pag tutusukin ng karayom yung mga mata ninyo. Ang sarap ninyo pag iipitin sa kawayan yung mga daliri ninyo, mga hayop kayo, mga putang ina nyo. Ang sarap ninyo pag tagain yung mga binti nang hindi na kayo makalakad, mga hayop kayo. Putang inang yan. Ang sarap ninyo ipagsako tapos hampas-hampasin ng baseball bat. Putang ina. Alam nyo yung aso na na American Bully? Dapat kayo yung dinospordos hindi yung asong si Axley Naawa ako dun sa asong si Axley. Dapat si Sarah yung dinospordos Putragis na yan, napakasinungaling. Tignan mo, ultimo hitman ng tatay mo na dating security mo, ngayon kinanta ka na. Magsisinungaling ka pa rin. Putragis na yan. Kita nyo yung aso na pinalo-palo ng 2x2 ng driver, si Axley. Dapat si Sarah yung ginaganon Kita nyo yan? Ay, Diyos ko. Ang sarap ninyo ipaglagay sa sako tapos simintohing buo nang hindi na kayo makatayo, hindi na kayo makaahon. Di ba? Ang sarap nyo ipaglagay sa baril tapos buhusan ng isang baril na simento. Simintuhin kayong buhay, mga animal kayo. Putragis na yan. Di ba? Sanay na sila magsinungaling at magnakaw. Di ba? Kita ninyo? Ay, Diyos ko talaga, mga kababayan. Magpapresko na naman yan. Magpapresko na naman yan. Tapos sabihin hindi alam. Tapos sabihin walang nakikita, walang na ganon, ganyan.